Mula sa punong himpilan ng Philippine Marine Corps, ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program sa ulo ng mga balita. Philippine Marine Corps nagsagawa ng rescue operation sa Metro Manila. Pagpaplano para sa Kamandag 2024 sinimulan. Annual General Inspection para sa Philippine Marine Corps matagumpay. Mga Marines ng 1st Marine Brigade sumaklolo sa isang kalamidad. Pagpaplano para sa 2025 election nangyari sa 2nd Marine Brigade. Internal Auditor ng Philippine Navy nagtungo sa headquarters 3rd Marine Brigade. Mga tropa ng MBLT-10 nagbahagi ng kaalaman sa Philippine Marine Corps Martial Arts. Ito ang Balitang Mandirigma, ang inyong mga tagapagbalitang Mandirigma, 2nd Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines, at 2nd Lieutenant Philip Pinera, Philippine Navy Marines. Magandang araw! Ito ang mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang Mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si 2nd Lieutenant Philip Pinera, Philippine Navy Marines. At ako naman si 2nd Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines. Ito ang Balitang Mandirigma. Sumaklolo ang mga mandirigmang marino sa mga kababayan natin na naging biktima ng pagbaha noong July 24, 2024, araw ng Miyerkules sa Old Santa Mesa, Manila. Idineploy ng inyong Philippine Marine Corps ang Combat Engineering Battalion upang sumaklolo sa mga kababayan nating binha sa kasagsagan ng bagyong Karina. Nailigtas ng naturang rescue team ang mahigit sa 100 individual na natrap sa Victorino Mapa Street dahil na rin sa malakas na pag-uulan na dala ng southwest monsoon o habagat at ng super typhoon na si Karina. Sa pamamagitan ng Humanitarian and Disaster Response o HADR team ng Philippine Marine Corps, kami po ay palaging tatalima sa aming sinumpaang tungkulin na iligtas ang ating mga mamamayang Pilipino mula sa anumang sakuna at tumulong sa pagbangon ng ating bayan pagkatapos ng mga natural na kalamidad. Sa mga kasama namin sa pag-rescue, iba't ibang national government agencies, local government units, at iba pang mga responders. Mula sa inyong The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Maraming salamat po sa inyo. Sinimulan na ang pagpaplano para sa 8th iteration ng Kamandag Exercise o kaagapay ng mandirigma ng dagat na gaganapin ngayong taon. Kasama ang mga participants mula sa iba't ibang marine forces gaya ng US Marine Corps, Republic of Korea Marine Corps, mga observers mula sa Japan at Australian Defense Force. Isang masinsinang pagpaplano ang naganap upang masigurong maging matagumpay ang nasabing pagsasanay. Sa taong ito ay inaasahan din ang partisipasyon ng ibang security sector gaya ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Ang pagsasanay na ito ay isang taunang bilateral exercise upang mas mapaigting pa ang mga kaalaman pagdating sa territorial defense gaya ng pagsasagawa ng mga amphibious operations. Samantala, naging matagumpay ang Annual General Inspection ng the Naval Inspector General para sa Philippine Marine Corps. Ito ang taunang pagsasagawa ng inspection para sa iba't ibang unit na kinasasakupan ng Philippine Navy. Tumagal ng 3 araw ang AGI para sa Philippine Marine Corps sa pangunguna ni mismong the Naval Inspector General Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy. Ang layunin ng aktibidad na ito ay upang masuri ang mga bagay na may kinalaman sa pangkalahatang operasyon ng Philippine Marine Corps. Pakinggan naman natin ang mga balita mula sa ating mga mandirigma sa buong bansa. Ito ang mga ulat ng brigada. Agaran na tumulong ang mga tropa ng MBLT-2 sa isang kalamidad. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula kay Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Mabilis na tumugon ang mga tropang Marines ng MBLT-2 upang respondihan ang mga residenteng apektado ng flash flood noong July 9, 2024 sa Barangay Sapad, Lungsod ng Matanog at Barangay Pinantao, Lungsod ng Parang na parehong sakop ng Maguindanao del Norte. Nasira ang mga ari-arian ng mga residente at may nawawala pang 5 individual. Gamit ang mga asset ng Philippine Marine Corps na nakatuon para sa humanitarian and disaster response operations, nakipag-ugnayan ang inyong mga Marines sa mga lokal na otoridad at mga voluntaryong grupo
upang magsagawa ng search and rescue operations para sa mga biktima ng flash flood. Kasama ang iba pang tauhan ng lokal na pamahalaan na bihasa sa disaster management, ang mga tropa ng MBLT2 ay tumulong sa mga apektadong lugar at paghahanap sa mga nawawalang individual. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang mga katawan ay natagpuang wala ng buhay. Sa tulong ng inyong mga Marines, ang mga bangkay na biktima ay naibalik sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng walang pag-iimbot ng mga aksyon at hindi natitinag na pangako, isinabuhay ng MBLT2 ang karangalan, katungkulan at kabayanihan na siyang core values ng Philippine Marine Corps. Para sa ulat ng 1st Marine Brigade, ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma. Pagpaplano para sa 2025 election nangyari sa Tawi-Tawi. Ang buong detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines. Matagumpay na nagtapos ang tabletop exercise and contingency planning workshop ng Joint Task Force Poseidon bilang paghahanda sa 2025 electoral exercise. Pinangasiwaan ng mga staff officers mula sa Western Command, ang culminating event at malawak at komprehensibong planning workshop ay ginanap sa headquarters 2nd Marine Brigade kasama si Brigadier General Nestor Inarag Jr. Philippine Navy Marines, Commander 2nd Marine Brigade bilang pangunahing tagapagsalita. Ang kaganapan na nilahukan ng mga tauhan mula sa iba't ibang unit sa ilalim ng Joint Task Force Poseidon ay nagtapos sa isang serye ng mga pagsasanay at mga sesyon ng pagpaplano na naglalayong tiyakin ang isang ligtas, maayos at mapayapang halalan sa 2025. Sa kanyang mga pahayag, binigyang diin ni Brigadier General Narag ang kahalagahan ng kahandaan at pagtutulungan ng sandatahang lakas para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa panahon ng halalan. Pinuri niya ang mga kalahok para sa kanilang dedikasyon at masusing paghahanda na idindiin ng kanilang mga pagsisikap ay mahalaga sa pangangalaga sa demokratikong proseso sa pagpili ng mga lehitimong pambansa at lokal na opisyal. Kasama sa aktibidad ng mga sesyon ng estratehikong pagpaplano na nakatuon sa iba't ibang o potensyal na hamon at banta na maaaring lumitaw sa panahon ng halalan. Sa pagtatapos ng seremonya, muling iginiit ni Brigadier General Narag ang kanyang pagtitiwala sa kakayahan ng Joint Task Force Poseidon units at ang kanilang kahandaang tuparin ang kanilang misyon sa pagtiyak ng seguridad at integridad ng 2025 elections. Para sa ulat ng 2nd Marine Brigade, ako si Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. Ito ang Balitang Mandirigma. Internal Auditor ng Philippine Navy nagtungo sa himpilan ng 3rd Marine Brigade. Para sa buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Corporal Abel T. Robillos, Philippine Navy Marines. Mainit na sinalubong ng tropa ng 3rd Marine Brigade ang pagdating ni Commodore Diosdado G. Caluya Jr., Philippine Navy, ang kasalukuyang Internal Auditor ng Philippine Navy. Isang arrival honor ang ginawad sa kanya sa pangunguna ni Brigadier General Antonio G. Manguraban Jr., Philippine Navy Marines, ang kasalukuyang commander ng 3rd Marine Brigade. Si Commodore Caluya Jr. ay isang pinagmamalaking miyembro ng Philippine Military Academy, Tanglao Diwa Class of 1992. Siya ay humahawak ng iba't ibang mahalagang posisyon, kabilang ang commander ng Naval Logistics Center, commander ng Naval Installation and Facility sa NCR, at kasalukuyang The Naval Internal Auditor. Hukbong dagat ng Pilipinas kung saan pangunahing tungkulin niya ang bantayan at pangalagaan ng mga bagay na may kinalaman sa mga tamang pinaglalaanan ng pinansyal ng organisasyon. Mula sa ulat ng 3rd Marine Brigade, ako si Corporal Abel Robillos, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma! Martial arts skills ng Philippine Marine Corps, ibinahagi ng mga tropang Marines ng MBLT-10. Para sa buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Sinanay ng mga tropang Marines mula sa MBLT-10 na sakop ng 4th Marine Brigade ang mga tanod ng Barangay Estives, Kasiguran, Probinsya ng Aurora.
Nagbahagi ng kaalaman ang mga Marines sa Pekiti Tertiakali, isang napakabisang close quarter combat system na ginagamit ng Philippine Marine Corps. Nakatuon ang nasabing pagsasanay sa paggamit ng mga sandata tulad ng kutsilyo, patpat at espada. Ang Pekiti Tertiakali ay kilala rin para sa mga praktikal na aplikasyon nito sa totoong mundo ng mga senaryo ng labanan at malawak na iginagalang para sa kausayan at pagiging epektibo nito. Nakatuon ang MBLT-10 sa pagbibigay ng malaking suporta sa mga lokal na komunidad pagdating sa usaping pangsiguridad sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga programa. Pinagtitibay nito ang pagtutulungan ng mga tauhan ng militar at mga voluntaryong sibilyan. Ang pagtutulungang ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon at pagtiyak ng kaligtasan ng lahat ng mamamayan. Para sa ulat ng 4th Marine Brigade, ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma. Patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga aplikante ang Philippine Marine Corps. Para sa mga gustong pumasok sa Naval Officers Candidate Course at Marine Basic Course, maaari kayong makipag-ugnayan sa Philippine Marine Corps Recruitment Office para sa detalye ng schedule at kung paano mag-apply. Maaari din kayong magtungo sa kanilang opisina na matatagpuan sa Marine Barracks, Hurtado Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. O kaya ay tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like ang ating official Facebook page para sa mga bagong kaganapan sa inyong Philippine Marine Corps. Para naman sa lahat ng mga active Marines, patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga entries para sa book review contest ng Philippine Marine Corps. Ang kailangan lamang gawin ay basahin ang CPMC's Professional Reading List and share your thoughts sa pamamagitan ng pagsulat. Layunin ng programang ito na mahasa ang critical thinking, reading, and writing skills ng lahat ng individual Marines. Para sa karagdagan ng detalye kung paano sumali, iscan lamang ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Ang last submission ng entries ay sa August 30, 2024. Shoutout muna tayo. Shoutout sa mga sumusuporta sa Balitang Mandirigma. Marine Basic Course Class 412, 413, 414, 415 at 416. Sergeant Judith Aguirre ng Esbasa. Toraja and Robillos family ng Surigao del Sur. Binabati din namin ang mga butihing guro ng Carmen National Agricultural High School sa Surigao del Sur. Buhay Rock and Roll Podcast, Ibarra Band, Piaco Band, Paulo Almaden, Santi Leonardo, Shapogs Mendoza, Cheryl Pasachempo. At congratulations to Godfriela Claudio and Grazel Claudio for graduating BS Nursing. Technical Sergeant Bernard Escanio, Philippine Navy Marines. At isang pagbati sa dati nating hepe na si Technical Sergeant Joshua Reyes, Philippine Navy Marines. Happy birthday po, Tap! Para sa inyong mga shoutout, i-comment lang po sa comment section ng ating official Facebook page at YouTube channel ng Balitang Mandirigma. Suportahan din po natin ang official YouTube channel ng Balitang Mandirigma na aabot na sa 1,000 subscriber. Maraming salamat po! At yan ang mga balita ng inyong mga mandirigmang marino ngayong linggo. Muli ako si Second Lieutenant Francis Gonzalez, Philippine Navy Marines. Ako si Second Lieutenant Philip Pinera, Philippine Navy Marines. Sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan, ito ang Balitang Mandirigma!